pa nakakapit. Magandang araw sa inyong lahat. To mark our first 100 subscribers dito sa Green and Free Vlog, magpapagupit muna ako. Basta malaki-laki na, kinukuhaan ha. Huwag mo kunin ang dumi ha. May usong-uso nga ulit ang barber. Napadaan ka agad doon sa may sa may spillway. Oo, Brown yun. na naman ang tubig. Yun Ano? nga ang itatanong ko agad sa iyo. Kasi may At saka amoy. dumi talaga. Naaamoy. Pero ngayon hindi pa makakapagtutok ulit sa mga Oo, pagsasaway. buwan na ulit siya. Pero kita mo gat din sa dito sa Kawan, sa Balanga. Hindi, wala nang basura. Yung basurahan, di ba? Basurahan dyan sa Balanga. Yung dating tambakan. Wala na. Ay, Kakalinis. tapos na yata ang kontrata doon. At saka, nilinis na. Parang hindi ko alam kung sino nakabili. Kalinis eh. Ay, saan kaya? Ay, saan na tayo ngayon? Ang problema nga natin ngayon, yung tungkol sa basura, sa ang ibaan. Kasi kada isang hako talaga, 5,000 daw ang bayad sa Batangas. So, yun ang naging So, ibig sabihin, sa Batangas dinadala. basura natin. Basura natin. Pero pinakamahalaga talaga. Minsan may nakausap din akong customer. Sabi dapat daw kada barangay daw ay may truck ng basura. Sabi ko, naku, hindi pwedeng gawin yun. Hindi pwedeng mapag-focusan ng doon lang lahat para sa basura. Ang kailangan diyan, kung mapagtuunan ng basura, kailangan ang tao makiki-cooperate. Oh, yan eh. Yan din nga. Cooperation, kasi hindi kaya ng gobyerno na siya lang ang mag-isa. Sa dami ka ng tao. Yung isang napanood ko, kailan ka daw mapapagaya ang Pilipinas sa Australia. Na napakalinis. Napakahigpit pagdating sa environment. Kasi, nagagawa ng gobyerno nila yun, sa palagay ko ha, Oo. nagagawa ng gobyerno nila yun dahil, unang-una, payag yung mga tao. Pero ako payag ako sa Parang, kanila. ang problema dito sa atin, kakaunti ang payag. Kasi nga, parang makakasagasa ka kaagad eh. Samantalang kung tutuusin, silang nakakasagasa. Parang mga tao, halimbawa, matuto na mag-segregate ko, nabubulok, di ilalagay ko na din sa lupa ko. Oo. Para matuto laang. Dahil lahat ng ilalabas mong basura, may bayad. Kumbaga, para controllable ang basura. Para sa akin, mas maganda iyon. Katulad ng iba, hindi naman sa pagkukuhan. Ha? Minsan, katulad din sa amin, may nagpapampers na ulit ngayon. Pero nakahiwalay ang pampers. At amin, ibinabaon. Minsan, tinutuyo ko. Para masilab, pero bawal lang magsilab eh. Ano gagawin mo sa pampers? Diba? Pagka naman nakakalat yan, ikakalat ng aso. Kaya yan ang problema. Tungkol sa... Kasi nga, ang nakita niyang problema nga, yung paghahakot. Yun nga, sabi mo rin, kahit pa yan lagyan natin ng truck lahat ng barangay, hindi pa rin sasagot Hindi yung masusolusyonan. problema na saan dinadala yung basura. Mm-mm. So, ang magkaroon muna ng sorting area. Yun, maganda nga yun din. So, ang aming ginamit na model, nung nag-uusap kami, yung model nitong mga ng Lazada at saka ng Shopee, nakikita mo may mga hub sila. Yung merong sortation center, tapos may hub. Yung mula sa sortation center, ibabato dun sa mga hub. Yung so parang ganon. So dun pa lang sa sortation center ng mga basura, may bubukod mo na agad yung mga basura na pakikinabangan pa. So, ang ipapadala mo lang doon sa mga truck, yun talagang para sa landfill. Yung para sa mga dump site. So, mapabawasan yung
mga basura na dapat na itapon. Na hindi na kailangang dalhin pa sa basurahan. Oo. Tapos, o di, doon naman sa sortation center, yung mga matitira doon, ng mga bagay na pakikinabangan pa. E di invite mo yung mga mangangalakal, yung mga magbubote, yung mga ano. O, pwede silang ano, sila naman ang Sila na kumuha. umangkat doon. O kung gustong pagkakitaan ng local government, o pwedeng ipagbili ng local government sa kanila. Pwede. Para halimbawa, pang sweldo naman doon sa Tao doon. sa mga nagme-maintain ng sortation Mm-mm. center. So, yun yung isang... So kikita pa ang gobyerno sa basura. Ay kung isipin mo nga, kung tayo, nagtatapon tayo ng basura sa Batangas. Halimbawa, nagtatapon tayo ng araw-araw 5 beses. Ay di tayo 25,000 na ang pondo araw-araw. Oo. Araw-araw. Eh hindi naman kinikita ng ating lokal na gobyerno yan eh, yung binabayad na yun. Oo. Oh. Paano makukuha? Saan makukunin yung ibinabayad doon? Didagdag ka ng dagdag ng pondo, dagdag ka ng dagdag ng pondo. Kaya maganda din nga siguro na magrenta ang gobyerno ng para sa landfill. So, parang ibig mo sabihin, parang gusto mo na makibahagi muna ang mga tao doon sa gastos na yon. Parang mas Parang maganda. At saka Parang- hindi sa kumbaga kasi ang mga tao, para Turuan muna matutong ng madisiplina. ng responsibilidad ng mga tao. Kasi hindi sila madisiplina tungkol sa basura. May nagtapon ng basura doon sa kanyang gilid ng bakod. Hindi siya nagagalit. Kasi sinisilaban naman niya. Kaya naman niya silaban. Kaya lang, ang problema, itong mga nagpapatapon, bata ang uutusan. Oo. At kung saan lang maitapon. Hindi ko sa ilog, sa ilog. Ayun, sa gilid ng bakod. Buti nga, at doon sa, katulad din sa Dayapan, hindi may ilog sila naliliguan, yung hinaharangan para tumaas ang tubig. Medyo nalilinis, kaya lang minsan nabaho din ang tubig. Siguro may nagpapaagos at nagpapaagos pa rin. Tapos sila reklamo ng reklamo, kaya pa susunod. Tapos parang sila pa yung api, parang sila yung api na sektor. Samantalang nung sila kumita ng milyon-milyon, wala namang naiambag sa gobyerno, kundi sirain ng Nung sila kaya yaman, Kalikasan. nagpayaman. Sabi nila mali nga daw yung approach ni mayor. ng munisipyo. Gawa hindi nga daw dapat lagoon. Ay, Tunay naman yon na ang problema kasi doon sa lagoon, sisinip pa din yun dun sa ating water resource sa ilalim. Tapos yung CO2, yung carbon dioxide, papunta naman dyan sa ozone layer natin. So, Dapat talagang pinagbabawal sayang na sayang ang Bungahan River. Maganda na rin yun. Dahil isipin mo, dumaan na ang panahon na siya ay pinupuntahan ng mga tao dahil sa kagandahan ng ilog. Oo. Pero dahil sa mga dumi ng baboy, wala. Kailangan pa rin ng ng matinding programa para yung mga tao ay magkaroon ng awareness. Dapat kasi ang nakaupo diyan sa main row ay matapang. Oo. Yung wala siyang pakialam. Pasara kung pasara. Bibigyan kita ng 3 buwan. Hanggang 6 daw, hanggang mabenta mo ang baboy mo. Hindi pwede hanggat yung mga gayo. Sa San Juan kami nag-swimming. Ay pagkakalinis ng dagat. Hindi katulad dati na makikita mong napakadumi. Sobrang dumi dati. Ay ngayon, wala pang bayad yun ha. Ang may bayad lang ang iyong cottage. Di kung may bayad, lalo nang napakaganda. Sa government ng San Juan. Sabi ko, ganda ng dagat din eh. Kami nga ay may dalala ang tent at kami magte-tent na laan. Hindi na kami re-renta ng kuwan, ng cottage at mahal nga. Katulad nga ng di ako nag-try magkuwan, yung magpapaugat sa mga halaman. Instead na ako bumili sa kuwan, sa mga Shopee, at kamahal din naman 40 isa. Minsan may 20, 30. Ang ginawa ko, yung mga cup, plastic na cup, hinati ko. Nilagyan ko ng butas, tinalian, nilagyan ng lupa.
May mga nakasabit yan sa ano, Maalam ka pala yung ano yung grafting. grafting. Para pauugatin. Kalamansi, yun, nag-ano ako doon ng iba ng Nag-grafting ilan. ka rin ng kalamansi. Oo, kasi matatanda na ang kalamansi. At saka pagkikitaan mo rin ang kalamansi, magkano ga ang isang puno ng kalamansi pag malaki-laki na? Pag ang kalaki iba ka, 150. Yan ang mga aking kalamansi dito, puro bulak lang ngayon ulit. Ating kuhanan mamaya. Pakita natin. Kasi yun, nag-grafting nga ako. Sisilabin ko na dapat yung mga plastic na baso. Ayun, ako tingin nga ng tingin sa Lazada at sa Shopee nung kuwan. Sabi ko, ginagandi naman ang plastic. So, ipitin. Ay ka, mahal-mahal. Oo. Parang may 30 nga, 30 pesos, 20 pesos. Sabi ko, ala, plastic na ang gagamitin ko. Arin, basong arin na. Ay, buhay, okay naman. Hindi pa, medyo matagal-tagal kasing umugat pagkagayon. Ay, pauugatin pa siya. Oo, paugatin, oo. Pagka siya ay umugat na, anong ginagawa? Pinuputol, At yun ang itatanim mo? itatanim mo. Ganun pala ang grafting. Ewan ko, grafting nga baga ang tawag. Saan ka nag-aaral yan? May nagturo lang din sa yung mga mag-aano sa Rose. Ay, umaten ka. Hindi, sinasabi lang. Alam ko nila. Sige, masipag ka umaten naman. Ganun daw ang ginagawa nila. Ay noon, ang gusto ko sanang attendan ay sa mushroom. Mm. Gusto ko sana magpa-seminar sa Balanga about mushroom kasi livelihood din yun. Oo. Kaya lang, syempre, hindi kilala dito kung paano kainin ang mushroom. Oo nga, yun Kung ang ano, problema. kung ano ang benepisyo ng mushroom. Oo. So, hindi nila alam. So, gusto ko nga sana na yun ang umpisahan ko para sa sarili ko na dagdag business. Oo. Kasi masarap ang chicharong mushroom eh. Oo, nakatingin na ako. Masarap ang chicharong mushroom. Hindi, dyan sa Laguna, ginagawa nilang chicharon, yung At saka mushroom. healthy siya. Marami siyang Yung benepisyo sa natikman ko, katawan. ang anak ko galing Laguna yun, yung natikman ko. Ang problema nga lang, syempre, kailangan mong ipakilala. Pag na-marketing, ang problema, kailangan marami ka na pag nag-marketing ka na. Hindi mag-umpisa ka muna ng sayo lang. Sa sarili mo. Sarili mo lang. Kasi meron akong kinausap, sana, sa taga Rosario, na kung mayroong magbibigay para sa mga halimbawa, yung magi-sponsor para mabigyan din sila ng doon sa tubuan na ng mushroom mismo, yung bag. Ayun naman, nilalagay siya sa mga malalamig sa CR, sa madilim. Napakasustansya ng mushroom. Napakasustansya. Kita mo nga yung Ganoderma, yung tumubo sa puno, sa mga patay ng puno. Ay, napakagaling noon. Di nasimulan na yan. Yan ipaulit-ulit ng sinimulan dito sa Ibaan yung pagtatanim ng kabuti. Ang problema, Bakit yan hindi... nagkukulang sa marketing. Kailangan kasi magma-marketing kapag naumpisahan mo na. Pag naumpisahan mo na at marami na kayong magpa-pre-taste kayo. Chicharon pre-taste ng kabuti. Yung mga ganyan, ang nagiging problema kasi dito nga, tama sa akin na dapat pag nag-livelihood, hindi lang ang after livelihood ay tapos na. Kailangan ayudahan mo ito ng sunod pa. Training. Kailangan ay matraining na kung paano i-manage, kung paano ang yun nga, unang-una, di mga financial ganyan-ganyan, kung paano ang pagmamanage, tapos pangalawa, kung paano ang strategy mo ng pag-aalok, kung paano lalakas. Ang problema, sa totoo lang, sa livelihood program, na ginagawa ng gobyerno, kaya yun ang gusto ko kung nag-consult noon. Gusto ko, after ng livelihood, tututukan mo pa rin itong mga nag-training. Kasi sayang din ang pondo ng gobyerno na ginamit mo na ang mga tao na may nakatunga nga din. Bakit? Kasi ang iniisip ng tao, lintik na yan, naturoon nga kami mag-manicure, mag-pedicure, wala namang gamit. How can I start? Paano ka mag-i-start? Natuto ka nga, ay wala kang gamit, pwede kang tingnan mo lang ang manicure. Siyempre, actual gagawin mo. Yan ang nagiging problema. Practice. Ang mushroom, iba-iba pa. Kasi ang mushroom, pag na-training ka, isinulat mo, alam mo na kung paano mo gagawin. Pwede mo i-replicate Oo. sa ano mo. Ang gagawin mo na lang ay marketing para kumita ka.
patikim. Hindi ako nga sa totoo lang, kadami ng mga training kong inattenda. Pero pinakamagandang objective na lang dyan ay yung sustainable living. Ibig sabihin, ginagawa mo para Sa sarili mo, para sa iba na rin. Sa sarili mong food self-sufficiency. Mm-mm. Kasi nga, mahirap pagka sinakop mo na agad yung tungkol sa business side. Mahirap. May papasok yung mga ibang pangangailangan. Yan. Eh di siguro kung halimbawa maging eksperto sa pagtatanim, tapos maraming produce, eh di saka ka magtinda. Yun, saka. Oo, saka ka magtinda. Yun. Ang mahalaga siguro, ma-encourage muna natin ang mga tao na magtanim para sa Magtanim. yung mga pansarili nila Talaga. consumption. Oo. Yung Katulad nga ng maayudahan yung pagkain sarili ng pamilya. nila. Oo. Ng Aring- sustansya. Aring kapaligid, aring tabi kong are, tingnan mo iyan, kahit hindi malusog ang lupa, ay nakakakuha din. O, yun nga. Paganda nandun sa likod, nakatambak. Napakakapal na ng dragon fruit ko, ay magbabawas nga ako. Magka-cuttings ka. O ay di, pag gusto mo ng pantanim, buha ka sa bahay. Ako ay nagpagawa ng ng yung tubo, Gapangan. yung nagpagawa ako ng mga 10. Tubo, mas maganda raw ang tubo. Hindi maganda yung kahoy. Ay, Yung- yung bato? Mahirap daw yung, hindi, mas maganda raw yung tubo. Sisix na napanood ko. Mas Kasi- magtatagal pati. Kasi Saka mas yung... madaling mas madaling iporma. Kasi dito sa sa Rosario, doon sa Pueblo, yung pag-aari ng mga Gualberto, ang kanilang ginagamit doon, napakadami din, ay yung bato, yung bagang Oo. pambakod. Yeah, yung binibili ko. Oo, yung pambakod. Patay yan. Sila ang nagawa. Kasi si Gualberto, mahilig siya sa mga yung mga organic din. Nung nakaraan nga nagpapahanap sa akin ng Tagalog na mga manok. Nung ito'y kubo pa, ang marami ko din ay pato. Kadami ko na itindang itlog. Naibenta ko. Oo, sa mga ka-teacher ni Annalyn, sabi ko, baka kaya nag-high bladder ko. Pero hindi. Na-debunk na yung myth na yan ng ng itlog. Yung sinasabi na pagka napasobra Mm-mm. yung yung tataas ang cholesterol mo, Oo. tapos ikaw tataba. Meron pa nga dati sinabi na Ako nun? hanggang 2 lang. Ako, Hindi, 6. Hindi tunay yun. 6 ako noon, ako nag-diet. Hindi tunay yun. Kaso lang, isang pula lang ako maghapon. Kita mo nga ang mga Koreano, hindi nila inaalis yung Ang dami. sa diet nila. Misay 5. Sanay na sanay sila. Kahit na mas moderno ang buhay nila kaysa sa atin Lagi nga may itlog. Ang dami. Boiled na boiled, hindi fried. Kasi nga lang. Sanay na sanay sila. Kumain Oo, ang dami. Pag ako nanonood, pag ako nanonood, Hindi kagaling. nga nawawala doon sa kanilang mga series, diga. Lagi Mm. mamaya mga nga ng itlog. Nilabo. Si G-Boy papagupit. Hindi. Gusto niya rin mahaba. Oo, bagay naman sa iyo. Papahaba muna yan ng buhok. Buti ito, sanay na sanay sa online, sa online pasok. Ayan, siya na nga yung videographer ko. Si Jibo. Sa mga bata, hirap na hirap yung iba Ito, ginagamit yung meron ka na ganito. May May buhay ka na. nabigyan kami ni Ka-Art ng Buto. Ano mo ang ano buhay yan? na si Marita. Ang sinusubukan ko nito, pag morning, pag pinain ko siya, suhugasan ko, kakainin ko yung bulaklak. Para bagang ang nangyayari sa akin, digay ako ng dighay. Digay ka ng dighay. So parang nakakagaling yan sa may hangin sa tiyan. Kaya kabag. Ari naman ni Ari daw ilang kawas. Awa? Oo, yung pagka daw hinihika. Yun daw ay hinangat-ngat. Kasi nga, ang gusto ko kasi mga tanim-ibig niya. Ang dami sili, nagkalat lang. Hindi yan ni... Yan di ba? Kuya Ban.
Iban. Ang gusto kong paramihin yung herbal. Ang gusto ko isang ano, kasi ang ilay ko yung diabetes. Parang ang gusto kong paramihin ay yung sa ano, insulin plan. Alin dyan ang... Alam, pwede siyang gawing kape. Hindi. Insulin. Ayan, yung mga nasa tabi niyan. Yung ginawa kong bakod. Yung lahat ng iya? Are mga yan, oo, yan. Yung mga nasa paso yan. Ito. Oo. Ito nga, ito. Yan, oo, lahat yan. Mga Yan. ganito. Oo, ito. Alam mo, ang pinagagawa ko sa inay dyan, huhugasan 3 dahon tuwing umaga. Pinangangatngat ko sa kanya, yung parang sinisip-sip. Ang sarap ng lasa niyan. Ato naman, Kadami pa yung tanim na Kalamansi, ang daming bulaklak. Mga kalamansi ni Alex. yan, tinamugang gabi, oh. Nagugula. Kadami mo palang tanim. Nakakatuwa. At tinan mo nga kay saging, ang dami. Puro may bunga. Kaya kung ano mo yung mga bunga dito. Doon pa sa likod. Hanggang di mo puputulin. Marami. Pagka bumunga. Hanggang di mo pinuputol ang puso. Hanggang Ay, tuloy-tuloy ang bunga. tuloy ang ano, Paano rin pinutol mo na ang puso? pinutol na ang puso. Pag pinutol mo na agad ang puso. Ay ano din, sobrang dami, wala nang mangain. Pinamimigay din mo sa kapitbahay. Wala ka pag ang ano, ay ang insulin plant. Wala. Maganda rin yan. Oh, may ano, guyabano uli are, di ka? Oo, are. Kailangan guyabano mo. Nasaan ka rin malaki-laking po? Are, malaki-laki na yung saging. Yeah, kadami mo saging. Mahilig ako magtanim. Kadaming saging. Kukuha nga lang ng isa din. Hindi talagang mananawa na sa saging. Ay sa bakuran lang na rin, oh. Kadami mo na saging. Sa dami nga ng ano, katulad na rin, ilang buwig pa ito, 3 pa, meron pang isa dun sa likod na iyon. Hindi ko lang matutukan ang ano, ang paggugulay ngayon. Pakita mo, dahil kalamansi. Ang hindi ko matutukan ay paggugulay dahil ang paggugulay, syempre, aray dudukalin mo. Dati nun, ito 3 plat ang ginagawa ko. Pechay. Nag-ano ka, Oo, pinaplat ko talaga yan. yung bed. Oo, na bed. Di pechay. Nagawa ka ng raised bed. Oo. Pechay, mustasa, ampalaya sa isang iyan. Yari nga sinasabi mo na... Oo, yan. Oo. Inaantay ko lang na umugat. Nagpapaugat siya. Pag umugat na siya, ayos na. Puputulin na siya. Tatalupan mo siya. Yung balat. Tatalupan mo siya hanggang lumabas yung parang puti. Sa may parang mga ganito. Ibig mo sabihin, dahil ito'y namumunga na, Mas maganda. doon ka kukuha ng... Oo, mas maganda. Kita mo tang ating mga nabibiling kalamansi, laging lahat ay may bunga na. Ganyan din ang ginagawa nila. So, ito, di magkakaugat siya. Pag siya ang itinanim, mas mabilis siya Mas mabilis. Mas mabilis na Oo, di ano na siya agad. Yeah, may bulaklak na kaagad, may bunga na kaagad. Kaya tayo, lagi nabibili natin kalamansi, kahit na siya ay ganito kalalaki, may bunga na. Kasi ganyan ang ginagawa, katulad nito kunwari, ito. Yan, kakayasin mo yan. Oo. Pag nakayas mo siya, lalagyan mo ng lupa. Anong inilalagay mo din? Lupa lang yan, yung pinagsilaban na yun. Yung pinagsilaban na yun, diyan ko kinuha, diyan ko nilalagay. Kasi katataas na rin yung iba. Pwede rin magtatanim na ulit ako ng bago. Ano mataba rin ang lupa dito? Nakita mo yung damo. Ay, paano yung dati? Malusog ang damo. Kuya Mano, dati ari kasi ano, yung babuyan. Ito, Oo. dati babuyan yan. Yung parang may lagun sila. Ganun. Wala, Ah, walang lago. yung agos lang. Diyan na naagos, dahil ito lupa nila dati. Ngayon, nung nawala na yung kuwan, pag naparami ko na mas marami yung ano, yung aloe vera, gagawin natin yung yung nakikita na biniblender. Anong puno, are? Yan. Avocado yan.
Aba, may buko na. Marami na. May buko na eh. Unang-una niyan, isa lang ang bunga. Ng isang taon. Nung isang taon siya, Yung isa. kulang na bunga. Iisa. Yung aming avocado mas malago at mas mataas din eh. Parang ngayon pa lang mamumunga. Namumulaklak na eh. Ay, ari naman lagi nauusukan. Ah. Lagi nauusukan. So maganda pa rin yung pausok. Maganda talaga may nauusukan. Ari nga ang manggang ari. Di ari hindi nausukan nung mga nakaraan. Anong mangga are? Indian lang ayan. Indian. Indian. At least mababa siya. Madaling Oo. tataas-taas ng Indian sa amin. Likod. Nasasayang ang bunga pag mataas eh. Arte naman rin aking isang aring guyab. Ano tawag dito? Suha. Lukban. Oo, di kay ari nung isang taon yun, iisa pa ang bunga. Oo. Ay bro, may ang mga bata ay nakita may ganyang kalalaki kinuha. Akala yata pwede na. Akali. Ayan mulberry yan. Mulberry. Mulberry. May Nako, mulberry ka na ga? bigyan mo ako. Wala ka. Pagka ari umugat na. Pagmugat. Oo. Di kay ari gustong gusto ko pagka Yan ang yung wala, oh. maviolet na. Ikaganda nga niyan. Sarap. Pagka naparami mo. Mm. Gawa masipag din mamunga yan. Masipag. Mas At gusto niya pagkakakuha mo pinuputol daw nga lagi. ng bunga, bubunga uli yung Oo. At saka mas maganda sa kanya yung laging pinuputol na ganito. Nagtry ako nito ng yung pinutol yun nandoon, hindi pa nasuloy. Siguro Ate, yun naray mo kung mag-iisang bunga na. pwedeng toy off. Oh, kasi nang binigay sa akin, italsak lang daw ito. Itatalsak lang. Sa Pueblo din to galing, hiningi ko, binili ko yata. Ano naman aring ginrafting mo rin na are? Ay di, bulaklak lang naman. Anong halaman yan? Sabi bridal daw. Hindi ko alam kung ano yun. Kasi ako mahilig sa herbal, kasi nga ang gusto ko sana, ang gusto ko nga ay magparami ng ayan din, yung tungkol sa insulin dahil ang ina ay diabetic. Yun, lahat yan puro insulin hanggang doon. Anong ginagawa sa insulin? Pwede siyang ilaga. Pwede mo siyang ilaga ang dahon, siyempre huhugasan. Kasi parang gagawin mo siyang tsaa. Pwede naman na yung ngangatain mo na. Pero ang inay talaga controllable lang although nagagamot siya. Hindi katulad ng iba na nagagamot na pero ang sugar 200 plus pa rin, 300. Palagi ko na may napaka-effective nga ng mga herbal Talaga, kaya lang kaysa sa synthetic. Actually mga synthetic drugs galing din naman sa gayon. Galing din diyan, kaya lang nilalagyan na nila ng siguro pampatagal or ganyan. Hindi katulad ng halimbawa yung kita mo ngayon may nabibili ng kape mismo na insulin. Ibig sabihin nilahawan siya ng kape tapos grenade na Yun nga sana ang gusto kong ang magandang aralin talaga. Food processing. Katulad ng mahilig ka sa ganyan gawa. Kasi ang naisip ko, connected pa sa TESDA. Hindi pa ulit ako nakakapagkuhan pero katulad nung nung pandemic, ang kamatis itrak-tak ang tinatapon. Diba? Tapos may panahon na walang-wala tayong mabiling kamatis at isang piraso, iba ka 15. Kung yun ay ginawang prinases, hindi ko lang alam kung saan ilalagay, kung sa asin baga, sa suka baga. Dapat yung mga magsasaka natin tinuturuan, tinetrain para sa katulad nun, oversupply. Sa sa Malaysia at sa Singapore, ultimong balat ng orange, yung orange na kinakain natin na ay ginagawang candy. Natikman mo gayon? Si Marisa, alam mo ang ginagawa ni Marisa dyan sa balat ng orange? Ginagawa niyang tinutuyo, pampausok. Yung sa incense. Parang incense. Oo. Gawa siyempre, citrus. mabango siya. Oo, at saka din. pantaboy din siya ng lamok. Ay, biruin mo ha, kinakain ng balat. Lahat Walang tapon. Walang tapon. Ayun na isang Paano hindi yayaman ng ibang bansa? Yung isang napanood namin ay Ultimong pamilya balat. Amerikano yon na yung upgrade living sila. Mm-hmm. Yun nga, yung lahat ng kanilang produce sa kanilang bakuran, di sobra-sobra yan para sa kanila. Mm-hmm. Pinoprocess nila. Ganyan nga. Nasa mga garapon. Yun ang dapat mo pag-aralan ng at yun ay tatagal natin. Tatagal ng ilang taon yun. Oo, katulad ng yun na lang yung kamatis na yun, truck ang tinapon.
Samantalang dumating yung mga panahon nung wala namang mabiling kamatis na sobrang napakamahal. Ang isang nakita kong ginagawa nila dyan sa kamatis, yung ginagawa nilang sauce, matatagal yon nasa garapon. Hindi kaya pwedeng katulad ng ano, yung... Ay, di kaya ang sauce ay gamit na gamit, Oo. in demand. Ay, di kayo minsan, halimbawa, katulad sa pagigisa, Oo. pwede bang ilalahok sauce ng Pwede. kamatis? Sa pagigisa, pwede rin. Ayun, maganda rin nga. Nandun na ang lasa noon. Yan, katulad nga ng sili na yan. Daming-dami ngayon. Matutuyo, malalaglag lang dyan. Yun naman yung sili, pwede mo, I-dried. kaya ilagay mo sa suka. Oo, dried. Ang gusto ko sana, Masisira yun sa suka. ang gusto ko yan. Halimbawa, katulad doon sa may pangaw. Pag sa daming sili, tinaniman, hindi na kinukuha. Sabi ko, Diyos ko po, di kung ano gagawin mong chili powder. Ikaw daming Oo. pera. Oo. Mahilig ako magtingin ng mga machine. Oo. Katulad ng machine ng noon, ang una kong tinignan dahil nga nasa basura natin, grinder ng mga plastic. Ay, mahal naman. Ngayon, ang tinignan ko naman, sabi ko, parang maganda rin nga yung dryer, food dryer. Yung medyo mura-mura, para mga may 3,000. Laang. Di pagka dry niya, itatago mo lahat ng prutas pagka ano ka na. Kasi wala namang ingredients na ilalagay na iba. Yun ang dapat na papag-aralan. Magandang pag-aralan yun. Talagang napakaganda noon. Kasi ang nangyayari sa panahon ngayon, katulad nito, ang iniisip ko katulad nito, nagigera ang ang Russia at Ukraine. Kung biglang dumating, biglang napatalsikan ka ng bombang hindi sinasadya. O kahit nga sa isang parte ng mundo na kahit nga hindi tayo, ay di malaking epekto noon. Kagulo yan. Kaya bigla akong naisipan na yung aming babae, yung sa malapit sa ilog, ay di aming utay-utay na Lilinisin. lilinisin, lalagyan ko ng shelter ko. Sa ilalim. Sabi ko, gumawa tayo ng off-grid shelter din. Dapat talaga. Para pwede tayo magtanim-tanim din. Saka alam mo, kasarap doon pagka nasa baba ka, parang malayo ka na sa mundo. Sa lahat ng Marinig mo mga yung ingin ng tubig. mundo. Kaya nga din At saka medyo po pwede nang mag-ayos doon dahil nawala na yung Mabaho. nadaloy doon na mabaho. Tinamuga Kain ng din baboy, Kaya nawala ako'y gustong-gusto ko din Tinamuga pag naririnig mo iyan, mga ibon. Hangin, may falls ako doong fake. Hindi kay kasarap pakinggan. Tahimik, napakatahimik. Tapos malamig pa. Ay, sa bayan. Ay, natural lang hangin. Sabi ko nga siguro, kaya ang inakailang mild stroke sa bayan. Dahil ng panahon. Dahil ng panahon. Yung ventilation nyo doon, pati. Sabi ko, Diyos ko, talagang ako'y mauutas din doon. Talagang sabi ko, hindi ako tatagal dito. Kaya gusto ko sanang i-develop ay dito. Dito ang gusto kong i-develop. Kung mahina pa ngayon, ayos lang. Dahil sabi ko, pag lumakas din pwede akong maglagay din ng 2 lamesa o order sila ng pagkain. Ang ganyan. Iba. Ay nakakapanawa sa bayan. Tsaka minsan mayroon namang tao na gusto talaga nasa bukid Para medyo iba ang pakiramdam. Iba ang pakiramdam. Katulad dito, pagka yung dati nung may nagmamanicure din di kayo tulog ang customer. Ito nga, bigyan kita ng idea. Pwede nga nun mag-concentrate ka na dito tapos pagandahin mo maigi itong iyong herbal garden. Halaman, herbal, oo. At di yung mga dadayo sa iyo. Tapos pagkapanigi magbebenta na rin. Oo, yun. Yun ang isa kong naiisip. Ara kita mo aking halaman din. Para din ano ka nang tanong na kapag daw yan. Pumunta sila nila rin at naman hindi. Ewan kung hindi naman. Parang puro nila nila